Hi ate. Anong ginagawa niyo po dyan? Namumuso po. Namumuso. Yan mga kabayan, meron tayong nakasalubong o meron tayong nadatnan dito namumuso. Ayan o, bagong pitas fresh, mag-asawa. No, dito sa kabundukan, may kubo din po sila dyan. O diba? Kung hindi tayo pupunta, hindi tayo makadiscovery ng mga tao. May tumatahol dyan na aso, malamang may kubo dyan, may bahay dyan mga kabayan. Wow, mayroon pala ditong bahay-bahay kubo. Kubo. Hi po. Kailan pong dalawa? Hala, hindi ko akalain na ganito. May tao dito. Kung walang aso na tumahol, hindi namin kayo madadaanan. Oh, taga saan din kayo? Grabe no, papunta namin dito, akala wala kaming madadaanan na to, meron palang tao na nandito. Namumuso. Nagulat ako no na mayroon palang tao dito. So pananim nila itong mga saging. Tapos nakita natin, ayan, unti-unting nililinisan nila. Tapos nanguha kayo ng puso. Naglilinis at the same time po mga kabay, nanguha ng puso. Opo, kasi talagang, yan talaga ang buhay dito, nanay. Anong pangalan niyo po, nay? Lisa po. Nanay Lisa. Tapos, si tatay naman, pwedeng makiupo. Pwede. Ayan. Si Nanay Lisa. Tapos, si tatay, Junior po. Tatay Junior, si Nanay Lisa. Magkatunog din Nanay Marisa kasi Tatay Junior yung binigyan natin ng bahay. Napapagod yung namumuso po. Bakit napabuntong hininga kayo? Ay, napapagod pag may asawa tapos dito nakatira. Marami kasi Yung pala nakakapagod na mumuso. Akala ko napapagod kayo sa labing-labing yun ni tatay kasi dalawa lang kayo rito. Napatawa. O at least napatawa ko si tatay sa kasi nanay na napapagod yung kalilinis. Kaya lang hindi niya sinundan, pabitin kasi. Naglilinis po siya. Ay, nakakapagod ako. Naglilinis po siya. Tapos ako namumuso. Wow. Tandem na mag-asawa mga kabayan. Naglilinis si tatay, si nanay naman, nanguha ng puso. Kumikita, at the same time, nalinis yung pananim nila, taniman nila, para makapagtanim naman. Maraming nakukuha namin sa kitahan. Nakailang sako na po kayong puso, Nanay Lisa? Isa lang po. Isang sako. Ilang araw na po ba kayo dito? O ilang gabi? Kahapon lang. Dito kayo natulog? Dito kayo matulog open lang, ganyan. No, Walang ahas? wala. mamaya. Nakakatulog kayo, Nay, Tay? Oo. Hindi ka makatulog kung sobra lamok. Kung may lamok, hindi ka makakatulog. O paano yun? Siyempre malamok may moskitero kayo. May kumot. Kumot lang. Kumot lang yun. Ako bahala na, hindi baling maraming lamok. Wag lang talaga ahas. Oo. Wag lang utan. Wala naman. Kasi nakakatakot. Diba? Hindi baling maiksing ahas na ino. Kung pinupuntahan kang natatakot ka rin. O kaya nga po, iniisip ko, siyempre na nandito ta sa gubat. Ito tirahan ng mga ahas. O, di ba nakakatakot? Panginoon lang yung nag-ano. Sa bagay, lakas ng loob, bahala na. Di ba? O, maraming ahas. Kami nga, kahit paminsan-minsan nandito sa kabundukan, nakakasalubong kami ng ahas eh. Nakakasalubong kami, mga kubra, pero mga ganito kalaki, ganito. Nakakakita ka ng Hindi ka nagtataga. Marami din anak namin. Kaso lang kung wala sila, hindi kami rin mabibigyan. Opo, ibig nyo sabihin, siyempre may pamilya na rin po kasi tayo, no? Ilan po ba ang anak nyo, tay? Ay, Nanay Lisa pala, kayo lang ang gumawa kasama sa paggawa. Ilan po ang anak? Siyam. Yan sila magkakapatid. Kunti naman. Dapat dinagdagan nyo pa ng siyam ulit. Siyam lahat may mga asawa. Mahirap ang Yung buhay. nakausap niyo doon sa daan. O bakit napaiyak po kay Nanay Lisa? Ha? Lang, hindi ka mapapaiyak. Yung dumaan doon sa inyo. Mahirap ang dadaanan ng kahirapan.
Kaya hindi talaga maiwasan, nanay. Akala natin tawa-tawa lang sila, smile-smile lang sila, pero may mga dinadala sa buhay. Hirap talaga dito mga kabayan. No, hirap talaga. Kasi kung hindi nila ito gagawin, kung hindi sila maghihirap, wala din silang kakainin. Tama yung sinabi ni tatay, may mga anak siya marami. Siya po palang anak nila. May kaya-kaya na din pong pamilya. Hindi din po maasahan. Kung makabigay, okay. Kung hindi, okay. Pero kailangan din lang kumilos mag-asawa para hindi sila aasa doon sa sa mga anak nila. Kahit na marami kami. Di ba? Hindi namang marami na silang pamilya. Yung bawat Hindi mo na naasahan na silang nagpapakain. Opo. Kahit hirap na kayo, nay, tay, kahit may edad na kayo, kailangan pa rin gumapang para meron kayong sariling pambili ng pagkain. Kung hindi Totoo ka- po yan. kung di ka Totoo po yan. magpupun, wala kang bibinta kung sa magdadaan ng araw. Opo. Totoo po Minsan, yan. nasasabi namin dalawa yung sana hindi na tayo maghanap ng buhay. Marami ng anak na tayo eh. Pero Pero pinagtatagal din. nagtsatsaga pa rin Tsatsagan kasi namin hindi dalawa yung maasahan. naghahanap ng kakainin. Kasi kung maghihingi Opo. ka, sabi nga po, marami kayo ng apo. Yan ang sasabihin pa. Oo. Nakakasakit na minsan ng puso tayo, no? Nakakasakit minsan ng damdamin. Tama yun, naintindihan ko yung sabi ni tatay. Minsan malayong pinupuntahan namin doon sa kabila. Para lang makahanap po kayo ng kalakal. Totoo yun. Kaninang umaga, pumunta kami dito sa kabila, wala ng puso. Dito lang umikot yun. Ibig sabihin, bumaba kayo ng maaga. Kaninang umaga. Tapos Oo. wala nakita ang puso. Dito hanap-hanap ng tag-isa-isa na naipon yung isa-isa ko. Oo, kasi pagbaba namin mga kabay, bumungad si nanay, tapos tumahol yung aso. So, ibig sabihin, sabi ko, may bahay kubo na naman dyan. Yun pala, lupain nila ito, mga pananim nila, no, at nangangalap nga sila ng puso. Kaya nagugulat. O biro mo yung mga kabayan na, kung hindi tayo naglakad, no, yung mga unexpected po na pangyayari, kung hindi po tayo naglakad, hindi natin sila matuklasan, hindi natin sila makikita na meron palang tao dito. Yung pusto namin doon sa pinupuntahan na Bago yung bago naman ito. Kasi kubo. ipapatrabaho ko sa Lunes ito. Lumipat kami dito nang nagtatabas. Oh, okay. So, anong natin? Ang dami nating kaldero. Ang tanong, ano po ba ang mga dala-dala niyong pagkain? Bigas. Bigas. Anong ulam niyo po? Wala. Anong meron sa kaldero? Yung ano po. Ha? Yung Patingin nga po ako, tay. may pakibay. Ano po yung ulam? Ano po yan? Po, kabag. Kabag, wala na. Ubos na. Nalinis na. Siya ba nagkabag yan? Nasaan? Yung natira kanina. Meron pa. Kasi nagutom siya ate. Gabi. Ay, apo. Ito ang ulam ng mga kabayan. Di ba? Yan lang ang ulam namin. Kasi dito, specialty nila mga kabayan. No, sa atin, na hindi natin nakasanayan. Hinahanap namin kung gabi, kung wala na kami ulam. Yan ang hinahanap gabi. Opo. Pinapalo. Yung iba po mga kabayan, sa atin na hindi tayo sanay, parang iba, hindi natin kayang kainin. Pero, napakalinis na ito mga kabayan. Kasi ang kinakain ito mga bunga-bunga, mga prutas lang. No? Hinuli namin sa ano yan, sa Sila po mga kabayan, napakasarap daw nito mga kabayan. Napakasarap para sa kanila. Talagang special para sa kanila mga kabayan. 'Di ba? At ito na nga po ay ang ulam nila. Kagabi nyo po ito huli. Tapos anong ginawa nyo po? sinabaw. Sinabawan nyo po ito? Iihaw muna. Ihaw muna, Saka tapos isabaw. Ang kagandahan pa nito mga kabayan, kahit iihaw mo, lahat nakakain. Walang tapon kumbaga. Lagyan mo ng asin. Pwede naman kung wala kang Bitsin. kaldero, iihaw. Iihaw mo na lang, kakainin mo kung wala kang kaldero. Walang tapon dito, tatay, 'di ba? Lahat pwedeng kainin, pati yung bituka nila. Kasi yung bituka mga kayo maliliit lang, pero puti ang kulay. Ang kinakain prutas nga po, kaya healthy siya. Masarap at healthy pa sa baboy. 'Di ba? Pati ulo kinakain. Ang matitira nito is ngipin na lang niya. 'Di ba? Tinira-tira nila mga kabayan. Nilagay nila dito kasi siyempre baka lumipad pa, makawala ulit. Kaya sigurado, sinilid sa dahon ng saging.
O ganyan na sila mga kabayan. Enjoy na sila, makaraos na sila sa araw-araw nilang pamumuhay, 'di ba? So hanggang alang araw po kayo dito, Nay, Lisa? Hindi po. Uuwi na ngayon. Uuwi din mamaya. Ibenta mo na yung kalakal, balik dito, magbitbit na naman ng pagkain para meron na namang pagkain sa ilang araw. Okay, so ayan. Lagi nating mayroon talagang mga pagkakataon na hindi natin inaasahan mga kabayan na ganito. Tulad nito na meron lang tayong sinamahan kanina kasi mamasyal sa Sibol, sa Sapa para maglaba. Pero mayroon din tayong nakita, natuklasan na meron pala dito mag-asawa na naghanap buhay, no? Gumagawa ng paraan para meron silang pagkain. Sabi nga ni tatay kanina, mahirap pag umasa sa mga anak kasi minsan pag nanghingi ka, sasabihin, marami ka ng apo, marami na kaming pinapakain, 'di ba? Siyempre, bilang magulang masasaktan din. Siyempre, saan ba hihingi ng tulong yung mga magulang kundi sa mga anak? Kaya sabi ni tatay at ni nanay, kahit mahirap sa kanila, sa edad nila, pero nandito pa rin sila sa kabundukan na natili para meron silang pagkain na hindi sila aasa sa mga anak nila. O ilang taon na po kayo, Nay? Hindi kami nag-aral nung Pero sa tingin ko po, mga senior na rin kayo. Mga senior na rin sila. No? Hindi nila natandaan mga kabayan. Basta pag nandito sa kabundukan mga kabayan, pag kasi yung mga senior magulang namin noon na wala pang pumutok yung vulkan, hindi sumasama sa baryo. Opo, Puro sa bundok. sa bundok. Kaya hindi kami pinapaaral. Opo. Plus, hindi rin matatandaan tatay Junior kasi siyempre nasa bundok kayo noon, nasa Mount Pinatubo po kayo. Hindi uso ang pag-aaral doon. At walang birth certificate pag nanganak, basta manganak lang, wala nang rehistro, mga ganyan. Kaya hindi nyo po talaga matatandaan. Walang hospital, manganak lang sa bahay, ganon. Kaya pag may edad po mga kabayan, pagtanungin natin sila, ay hindi nila masasagot yung tamang edad nila. Kasi nga, tansya-tansya lang, kasi nga wala nga pong hindi sila pinanganak sa ospital, nasa malayong kabihasnan sila. Unlike ngayon sa mga anak-anak at apo-apo nila, kahit papaano ay naanak na sa midwife, sa bayan na dadala na nila, o kaya sa bahay pero na re-rehistro nila mga kabayan. Kaya kahit papaano itong mga bagong henerasyon ay alam na nila at nakapag-aral na sila. So unti-unting napaaral yung mga katutubong Aitas mga kabayan nung pumutok yung Bulkan Pinatubo. So siguro isa din yun mga kabayan sa nagiging dahilan siguro no na kung hindi pumutok yung bulkan mga kabayan, nanatili silang nandoon lang, na kulang sa kaalaman, hindi sila na-educate. Unlike na nung pumutok yung bulkan mga kabayan, na kahit papaano no, marami mang namatay, grabe ang pinsala, pero nandoon na tayo, hindi natin mapipigilan yung mga sakuna na tulad niyan. At isa din sa naging reason din po siguro mga kabayan na mapadpad sila dito na kahit papaano ay magkaroon sila ng kaalaman. Tulad sa mga bagong henerasyon ngayon, sa mga anak nila, sa mga apo nila, na matuto na magsulat, matuto na magbasa, marami nang alam, marunong nang humawak ng cellphone, unlike noon na totally zero. Yung mga ganun. So isa din yung sa dahilan. Nandito na kami, no, at talagang sabi ko nga, pag ang biyaya ay para sa iyo, ay para sa iyo. Although wala kaming dalang groceries ngayon mga kabayan, kasi nga ay hindi namin alam, no, hindi namin alam. Yung grocery namin nandoon sa sasakyan, no. Pero ang gagawin na lang namin mamaya mga kabayan, no, pagkatapos namin dito ay total nabanggit naman ni tatay na ihahatid nila yung kalakal doon sa itaas. Sasabay na lang sa amin, sasabay na lang kami sila sa amin para kukunin yung grocery doon. Okay lang po ba sa inyo, Nay, Tay? Sabay tayo mamaya pag-uwi para kunin nyo po yung grocery nyo doon sa sasakyan. Kasi ang dala namin kanina isang grocery lang, no? Grabe pa nga yung bakay ni Makoy galing doon. At
pinasundo ko na nga lang dahil malayo, hindi kaya. So, okay. Mamaya, meron kaming ibibigay sa inyo. Yung grocery at yung bigas, nandoon na. Kukunin na lang ni tatay mamaya sa sasakyan. No? Mamaya na lang po. Opo, sabay tayo na ha. Sige. Sabay-sabay tayo mamaya. Ngayon, ibibigay ko po muna yung cash. Mamaya na yung bigas nandoon sa sasakyan. Okay, sige Nay. Bigyan kita ng pambili ng ulam. Tapos ang grocery mamaya ha, at saka bigas. Walang anuman. Napakasipag nyo, no? Ganun talaga ang buhay. Kailangan lang natin maging masipag, matyaga, at magdasal na kahit papaano ay bigyan tayo ng malakas ng katawan sa araw-araw para makatrabaho tayo. So ayan, siyempre, meron na naman tayong tuklasan, no? Na hindi natin inaasahan mga kabayan na ganito palagi. Tulad kanina ay talagang binibigyan din tayo ni Lord, no, yung mga taong nangangailangan ng ating pagmamahal na kusang na hindi mo nahanapin, kumbaga, no, na kumbaga ito ang gusto mong hanapin pero may kusang darating na makasalubong mo o makita mo, no, na mabigyan mo ng pagmamahal. Kaya siyempre, ito na naman tayo. Sumuot na naman tayo sa kagubatan, mga kabayan. Kaya salamat po sa mga sponsors, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga nagmahal sa aking munting adikain. Hindi ako mapapagod kahit maputol tong mga daliri ko, mga bitis ko, mga binti ko sa kalalaka dito sa kabundukan. At alam ni nanay at ni tatayan na kung gaano kahirap dito. Sila nga po na dito na sila tumanda, lumaki. Sa ganitong sitwasyon, nahihirapan sila. How much more tayo? 'Di ba? Na kumbaga hindi na tayo dito nasanay sa kabundukan pero nandito pa rin tayo na natiling pinalakas yung ating mga tuhod para maglakbay sa kabundukan. Kahapon nagtali na ako ng tela sa binti ko kasi super ngalay, super sakit na akala mo sasabog na yung binti ko. Hindi ko na nakayanan, uminom na ako ng gamot tapos tinalian ko dito. No, humiga ako, hindi ako nakalakad ng ilang oras. Butin lang awa ng Diyos ay kumalma din. At ngayon, na okay na, lakad na naman. So, mag-antay na naman ako kung sumakit yan. May dala na akong panali, mga kabayan. Hinabaan ko na, dinamihan ko na. Baka hindi lang isa, dalawa, pati mga sumakit na rin. Para mayroong pantali. Kaya ito, na tayo ng kasing kulay ko pa naman, kasing kulay pa sa suot ko. Ganyan ang ginawa ko nung nakaraan. Tinalian ko talaga mga kabayan kasi hindi ko maintindihan yung ngalay at saka yung sakit. Buti lang natanggal tayo, Nay. Kasi sabi ni Lord, tanggalin ko yan kasi mayroon ka pang mga taong dapat mong puntahan. Kaya ayun, tinanggal. Okay, so salamat po sa ating sponsor. Kaya nga na sinasabi namin yung pinapanalangin namin po yung kayo po nakikita namin sa daan. Opo. Salamat. Bakit kako yung iba kako tinutulungan nila kako? Opo. Bakit tayo kako hindi nila tinutulungan? Kasi hindi pa oras niyo. Ngayon ay oras niyo. Pinapanalangin namin po. Di ba? Ang bait ng Diyos. Ganyan po yan. Tulad ng sinabi ko kanina. Pag ang grasya ay para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi man tayo nagkita noon, balang araw magkikita din tayo. Sana po kako na kung nakikita tayo sa Pinupunta natin ng kung bundok. nasaan siya pumunta, nakikita niya tayo. Opo. Tulad nito, di ba? Ganun po yan. Kaya pag mga ganyan, Panginoon kako yung pray. nagpapasa. Tama yung sinabi ni tatay, makikita din tayo niyan. Tama. Nagkita nga talaga tayo. Mahirap yung Nagpipiri namin yun. tatampo ka sa iba. Tama. Total, si Miller, natulungan ko na. Yung mga kapitbahay, natulungan ko na. Kundi masaya tayo. Tama yung sinabi ni tatay, huwag yung magtampo, masaya na lang. Kasi, balang araw, hindi nyo inasahan na
magtatagpo din tayo. Salamat po sa walang sawang pagmamahal sa ating silent sponsor. Salamat po sa iyong ginitoang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong matulungan na guys. Salamat sa Diyos. Magkita-kita tayo dito sa bundok. Kung hindi man tayo nagkita doon sa baryo, Sa baryo. dito ang pagtatagpo natin. So ito yung tamang oras sa pagtatagpo natin. O, diba? Kasi nasabi pala ni nanay, nakikita Hindi tayo. namin alam kung Bakit hindi tayo napuntahan? Bakit hindi tayo nabigyan? So ito pala yung tamang pagkakataon na makausap at mabigyan natin sila. Dito pala. Kasi sabi ko, hindi lahat ay sabay-sabay natin mabigyan. Unti-unti po yan. Kasi kahit papaano doon sa baryo, marami-rami sila. So unti-unti po yan. Hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi mag-isa lang po ako na hindi ko po kaya. 'Di ba? Pero pag 10 ang katawan ni Lori, pwede po yung pagsabay-sabayin. Salamat din sa natagpuan nyo kami rito na nagbigay ng Diyos na kami tinulungan dito sa bundok. Iyan, walang anuman. Salamat din sa inyo. Dalangin namin sa inyo, sana hahaba pa ang buhay, na hindi magkasakit, laging malakas ang pangatawan. kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Bawat araw. Bawat araw, nakalimutan din. Nahiya lang kasi on the spot kasi, no? Nahiya lang. Pero siyempre kabisado nila yan ng choice Pero eh. pinapanalangin ko yung kahit na mahirap kami, masaya pa rin yung Tama. Kailangan masaya pa rin ang buhay. Huwag malungkot. Ang importante na wala tayong sakit, no? Okay, mamaya naitay ha. Sabay po tayo paakyat para kunin niyo po yung inyong bigas at grocery doon sa sasakyan ha. namin kayo dito po. Opo, sige. Okay, dito po mga kabayan. Kasama na natin si nanay at saka si tatay sa pag-uwi kasi nandoon nga po yung ating grocery sa truck. Tamang-tama pa uwi na po sila kaya sabi ko sabay na tayo. So yan po yung nakuha ni Tatay Junior no sa pamumuso. Minsan pag dalawang sako pati si nanay nagbabakay. Kaya niyo po yung ganyang kabigat, nay? Grabe no. Sa edad niyo po, nanay, Nagtsatsaga po sa puso. sa hirap ng daanan, kakayanan niyo. So ayan, sa sipag at tiyaga nila, sa wakas meron din silang iuwi na isang sakong puso na kahit papaano makabili sila ng ilang salop na bigas, kape, asukal. Tapos babaunin na naman po nila dito para meron silang pagkain. Dandaan po kayo, tay, ha. Mabigat yung dala nyo. Tapos, ang hirap ng daanan. Ito yung kanilang mga daan na mga kabayan. Kunting pagkakamali mo dyan. Wala. Hulog ka pati yung dala-dala mong bakay na kalakal. Kasama mo na yung kargang. Di bali, may kasama naman. May kasama ang kalakal. Sa pagulong, hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung mga puso. Huwag naman. Kasi mapipilayan. Hindi na makapaghanap buhay. Marupok na ang buto sa mga matatanda. Kaya doble ingat.
Kita ka na sa bangin. Minsan nga po mga kabayan, kabila ang paltos sa kamay ko. Maghapong hawak ang tungkod. Diyos ko, napapaltusan na ako. Eh ngayon, nakuha ko na yung teknik. Huwag masyadong madiin o hapit yung paghawak ng tungkod. Alalay lang para hindi ka mapaltusan. Sa wakas, nandito na rin kami sa medyo may kunting patag. Akyat baba, at least ganito yung daanan. Tayo, sabihin nyo lang po ha. Pag gusto nyo po magpahinga, malaya po kayo magpahinga. Huwag nyo pong pilitin. Pag pagod na kayo, hinto lang po. Tapos sabay ligo tayo dito sa may tubig, oh. Para matanggal yung yung pagod. Yung init. Okay. Maligo marihan na ba hula no? Walang kapahingaan sa maghanap ng pagkuha ng pagkain. Araw-araw kang pumupunta sa bundok na mumusok. Hindi kayo po napapagod. Tinitiis po, Nay. Para makarating sa ganitong lugar. Puntahan. Nasasanay-sanay na rin po. So ayan po mga kabayan, nandito na si tatay. Sabi ko kanina, hindi kami nakapagdala ng grocery. Sabi ko sama na lang siya, sabay sa amin. Kasi yung mga groceries namin at bigas, last na po ito mga kabayan ay nandito sa truck. Kaya ayan, kukunin na po nila. Okay tay? Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.